po siya ng commitment sa ating lahat. Nagpapasalamat ako at nakarating siya. He is a minister, a pastor, really good pastor, very, very fiery pastor. At siya po ang nagli-lead, mga kapatid, ng Gising Kabataan Movement. At alam niyo po, nung nag-testimony po siya sa akin, one time nagkwentuhan kami in one conference, siya po yung nameless and faceless during that time, na inutusan lang ng Panginoon to start a church somewhere. At pagkatapos, sabi ni Lord, mayroong taong mag-meet sa'yo in this place. At nangyari po yon. And alam nyo, yung pong Gising Kabataan has been used by God, not only in this country, but also outside. Last time po ay meron siyang conference, I think, for the youth sa Zimbabwe. Wow! Sabi ko, Zimbabwe. Parang hindi yata kami nakakarating doon. Zambales lang ang napuntahan namin. Pero Zimbabwe, hindi namin. And then Dubai. At he is also, mga kapatid, leading a ministry ng Fired Up Ministry. So let us welcome with honor natin, mga kapatid, to the man of God, Bishop Basilio Febrer. Tumayo po tayong lahat. Palakpakan natin. Let's give the man of God a shout and a clap offering and a clap and applause for this humble man. Hallelujah. Praise God. You may be seated in the presence of God. Alam nyo, hallelujah. Kami po ni Pastor Reggie actually, mas nauna ko pong makilala yung tatay niya sa Bajau. Nung ako huy tumataka sa calling, sa Gising Kabataan, pinilit kong i-divert yung pinapagawa ng Diyos. Sabi ko, mag-mission tayo. Because I love mission. Bago ako dinala ng Diyos sa iba't ibang bansa, ako muna po'y nag-mission sa iba't ibang bundok ng Pilipinas. And that's why I really love mission. So nung nagsalita ang Panginoon sa akin patungkol sa Gising Kabataan, ayoko. Kasi sabi ko nga kay Pastor Reggie, because I am nameless, faceless, cashless. Yun yung pinakamahirap po yung cashless. Kasi if you're talking about the big event, you need money. Kailangan mo ng pera. Pero napatunayan ko na hindi problema ang pera. Sino mag-a-agree dito, hindi problema ang pera? Hindi ho problema ang pera. Ang pera ho ay ibinibigay ng Diyos pag kailangan. At pag nasa tamang kalooban ka ng Diyos, He will provide. Ang problema ho, pagsunod, hindi yung pera. Amen ho ba? So kanina po, nakikinig ako kay Pastor, napakaganda na mensahe niya. And sabi ko, opposite kami sa kanya secret reward. Ako ho ay kitang-kitang reward. Ano ho? So, bago ako magsalita, I just want to honor Pastor Reggie. Thank you so much, Pastor Reggie, for inviting me sa inyong conference. And sabi ko nga, ang galing ni Lord kasi for long time, alam niyo ho, nung nagtuturo na si Pastor Reggie sa isang malaking gawain, ako'y bagitong pastor pa lang. Hindi ho. What I mean is, yung nameless, faceless, cashless, tuwan-tuwa ako pag nagtuturo siya nun Ayun kasabay nila si Pastor Raymond Ladao, nung nag-expose pa sila yung backward masking. No, alam ko, Pastor, ha? So that time, ako'y laging nasa likod lang. That time, hindi pa rin kami magkaibigan ni Pastor Romel Guevara. Ako'y laging nasa likod lang at lagi ko lang sinasabi, kailan kaya ako tatayo dun sa unahan? It's just a dream. And then, nung nagkita kami na Pastor Reggie, ibang level na. Kasi he was the speaker. At that time, I supposed to be the speaker as well of that conference, kaya lang sobrang busy. Sabi ko, hindi ko matatanggap, hindi ako sigurado. Pero dahil kapamilya namin yon, sabi ko, punta tayo, babati lang ako. So, yung pala kaya ako nagpilit, mag-meet pala kami ni Pastor Reggie. And it's not an accident or a coincidence because I believe this is the will of God. God has a purpose for everything. Hallelujah. So I salute you, Pastor, Bishop. And also, I want to introduce my wife, Pastor Venus. Ayan po.
At dito rin kasama ko po ang aking panganay na anak, yung sinasabi ni Pastor, secret reward. Eto ho, baka may dalagang naririto. Praying. Hindi ho siya mukhang sa edad niya, pero may 36 years old na po to. He looked like young people, pero 36 years old na po siya. And kasi gusto kong sabihin yung sinabi ni Pastor, yung secret reward. Alam nyo kami mga tatay na pastor, di naman namin alam kung anong pinagagawa-gawa ng anak namin pag nasa kwarto na sila. But I'm so blessed nung I was supposed to be the speaker doon sa isang conference, and then nagkataon nung kinuha ako ng ticket ng Australia, nag-invite sa akin, nasama yung date na doon ako magsasalita. Sabi ko, I'm so sorry, this is not my fault. Sabi ko, I'm not available because of the date of the ticket. Sabi niya, do you have pastor that you trained personally? Sabi ko, yes. If you want my son to speak? Sabi niya, yeah, I want your son, sabi niya. So nung nag-speak ko siya, pagbalik ko, sabi niya, you know what? Your son is like you, for God's glory. And the very best thing that I'm so blessed, sabi niya, nung nag-testify daw po siya, at sinabi niya, believe it or not, that time he is 29 years old, sabi niya, 29 years old ako, but I never touched anything about sex. Nung narinig ko yan, naiyak ako. Kasi di ba, for us to have a children like that, it's really blessing. It's a blessing for us. And hindi siya nag-drugs, yung sinasabi ni Pastor, hindi siya nag-inom. Kaya nga sabi niya, wala akong testimony kagaya niyan. The only thing that I can boast for God's glory is I obey God. Amen. So my son is also here, Pastor Aris. He is a resident pastor now. Nung pong ako in-ordain as bishop, siya na po yung nilagay kong resident pastor ng Mother Church. Hallelujah. Laging sinasabi ng mga tao na hindi siya mukhang 36, mukhang teenager lang daw. Mana-mana lang po yan. Kasi ako ko'y magsisenior na. Believe it or not. Magsisenior na po ako. Ano po? Pero kaya ko pang tumalo ng mataas. God's glory. Anyways, we have our worker as well, Sister Shane. Worker po natin sa Japan. She's preparing our church in Japan. We're gonna start a church in Japan as well, in Hong Kong as well. Hallelujah. So ngayon pong umagang ito, I think the Lord is leading me. Kabaliktaran sa mensahe ni Pastor. Kanina ho, pinakita niya kung gaano kahalaga yung sekretong reward. But I want to tell you naman, yung spectacular reward. Because if you will hear my testimony, mamamangha ho kayo. Kahit ako hanggang ngayon, naiiyak ako kapag nakikita ko yung kabutihan ng Panginoon. I just want to start in the word nameless, faceless, cashless. Kanina nandun kami sa labas, sabi ko maraming kotse, mukhang maraming mapera dito. But you know, sabi ko, minsan ang nagiging problema, nung ako'y dinadala na ng Diyos sa Amerika, sa Europe, sa iba't ibang bansa, nakita ko yung problema. Yung mga tao na hindi nakaranas ng hirap, nahirapan silang i-release yung faith. Yung miraculous thing na pwedeng gawin ng Diyos. But it doesn't mean na mahihirapan kayo. Just believe and just release your faith. Ano po? So, gusto ko ipakita yung sinasabi ng salita ng Diyos, nung binigay po sa akin ni Pastor Reggie, yung topic is about greater reward. Wow! Sino ditong gustong matanggap yung greater reward? Of course, all of us. Alam naman natin, yung pinakang greater talaga is when we are
with the Lord already. That's the greatest, no? But in Genesis chapter 12, verse 2, and Genesis chapter 15, verse 1, unahin po natin yung Genesis chapter 12, verse 2, sabi dito, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. And you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And you, all the families of the earth, shall be blessed. And Genesis chapter 15, verse 1 says, after these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, do not be afraid, Abram, I am your shield, your exceedingly great reward. Tayo po'y manalangin. Minamahal namin Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang tumawag sa amin. Kaya naniniwala kami, Panginoon, sa mga bagay na kaya mong gawin, na mga bagay na imposible sa tao, pero posible lang sa iyo. Kaya sa umaga pong ito, hinihiling po namin na magsalita ka sa aming kalagitnaan. Lord, use your servant as a channel of your blessing. Ikaw po ang magsalita, ikaw ang siyang kumilos, at ikaw ang siyang gumawa sa aming kalagitnaan. Salamat po, Ama, ang po namin ang matagumpay na pangangaral ng iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. And everybody shout, Amen. Praise God. You know, gusto kong kuhanin yung God's great reward to Abraham. And the God's great reward to Abraham was Abrahamic covenant. And that reward, yung pong reward na yun kay Abraham, ay pwede rin nating saluhin. Sino ho naniniwala doon? Alam niyo ho, nung ako'y nasa Israel, the first time I was in Israel, because 3 times I was in Israel already. And we have a church already in Israel. For God's glory. We started a church before the war. Nandun ako, nagtutour the first time I was there. Nagtutour, tapos yung nagtatrabaho doon sa Wailing Wall, sabi niya sa akin, are you Malaysian? Sabi ko, no, I'm not. I'm a Filipino. Tapos sabi niya, oh, you're Filipini. Kasi tawag nila Filipini sa mga Filipino ng mga Israelites. You're Filipini! Sabi niya. Sabi ko, yes, I'm a Filipino. Sabi niya, you know what? Sabi niya, I had a dream. Sabi niya, my dream is Israel and Filipini are brothers. And then, nung nagtutour na kami, yung nag-e-explain na tourist guide ay nandoon yung parang rabbi siya. So in-explain niya about the history of Israel, in-explain niya yung saling lahi, tapos bigla siyang nagtanong muna, sabi niya, how many of you needs interpreter? So tinanong yung Russian, oh, you need interpreter. Tinanong yung Spanish, oh, you need interpreter. Pagdating mo sa akin, oh, are you Malaysian? Sabi ko, no, I'm a Filipino. Tapos sabi niya bigla, oh, you're a Filipino, so you don't need interpreter. Medyo yumabang ako ng konti doon. Nung narinig ko yun, sabi ko, wow, ganun pala kataas yung tingin nila sa mga Filipino. Tapos sabi niya, bigla siyang bumelo, sabi niya, did you know that the Bible started in Israel? Hindi niya alam, pastor ako eh. Sabi ko, yeah. Tapos sabi niya, and did you know that we believe that the Filipino will bring back the Bible in Israel? Wow! That's another wow. Alam niyo, nung narinig ko yon, ang laki pala ng gagawin ng mga Filipino. Sino dito nangangarap o meron kayong pangitain na gagamitin kayo ng Diyos sa ibang bansa? Taas ang kamay. Wow, konti lang. Parang konti lang ang may gustong magamit man lang kahit papano. Hindi man kayo magpastor doon, pero makapag-mission. Sino ang may ganong pagnanasa? Taas ang kamay.
Okay, salamat po. Alam niyo ho, this is part of the reward of God in my life, in our family. Akala nga ng maraming tao, napakarami na naming pera. Kasi, sino ba naman ho ang di mag-aakalang marami ka ng pera? Ngayong taon pa lang ito, nakalabing 2 bansa ako. For God's glory. 6 sa Europe. Sa Amerika. Sa Israel. Sa iba-ibang part of Asia. Ano ho? Sa Middle East. And pag tinitingnan ko, sabi ko, naku, pag binilang ko pala yung pinamasahe ko simula year 1998, that was my first mission, and then sinundan na yung 2010, pero after the 2010, every year yun, nasa labas ako ng bansa for God's glory. So these are the rewards na natanggap ko mula sa Panginoon. So that's why I want to talk about Abrahamic covenant. And I want you to receive the promise of God made with Abraham. Hallelujah. The first, sabi ng Panginoon kay Abraham, you will multiply. You will multiply. How many of you wants to multiply? Alam niyo ho ba na tayo ay living organism? And the living organism multiply. Hindi pwedeng hindi. Kaya hindi ho ako naniniwala na, eto lang kasi yung pinagkatiwala ng Diyos sa akin, 10, eto lang yun. No! Because God can multiply yourself. Amen ho ba? Of course, in Genesis chapter 22, verse 17 says, blessing I will bless you. And multiplying I will multiply your descendants as the stars of the heaven and as the sun which is on the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. Of course, alam naman nating pangako ito ng Panginoon kay Abraham na siya ay magiging ama ng bansa, mga bansa. No? But we can take that promise as well. Sino ba naman na mag-aakala? One of my testimony, sino mag-aakala na ang nakikita niyong nakatayo ngayon ay dati nung bata pa siya ay namumulot lang ng bubog para ibenta ng 10 cents a kilo para makakain. Parang biglang nanahimik lahat. Sinong mag-aakala na ang nakatayo ngayon sa inyong harapan ay dating parang street children sa riles ng tren sa Mandaluyong, namumulot ng bubog at binibente ng 10 cents a kilo para may makain lang? That's my testimony. I was only grade 1, grade 2, grade 3. Gusto ko mag-aral eh. I grew up in a broken family. Nag-stowaway ako kasi yung tatay ko nananakit. Ayoko masaktan. So nag-stowaway ako, nabuhay ako mag-isa. Kaya nagkalat-kalat ako kung saan-saan. Gusto ko mabuhay, gusto ko mag-aral, ginagawa ko talaga. Hindi ko alam kasi ang testimony po namin, galing po kami sa mayamang pamilya. My grandfather ay mayaman sa bayan namin. Yung magkakapatid nila, ang daming lupain, ang lalaki ng bahay. Solong anak ang nanay ko. Kaya lang, yung tatay ko ho, babaero. Lahat ng ero nasa kanya. Sugalero, butangero, basagulero. Lahat. So nawala. Nabenta lahat ng aming mga kayamanan. Mas masarap ho yung mula sa mahirap, yumaman. Pero yung mayaman, biglang naghirap, masakit, napakahirap. Yun ho yung aming testimony. And that's why it's really hard for me to move. Kasi sanay ako, may katulong kaming dalawa nung bata pa ako.
Ang laki-laki ng aming tindahan, parang yun yung supermarket ng lahat ng mga baryo ng buong bayan ng Quezon. Siya yung parang pinaka-supermarket yung aming tindahan. Kami ang bilihan ng buong bayan. Meron kaming 2 malaking motorboat na binabiyahe, pampasahero. Magkaroon ka lang ng isa. Ibig sabihin may pera ka. Kasi hindi ganun kadali magpatayo, magpagawa ng malaking bangka. Meron kaming 2. Lahat iyon nawala. And we started to experience, naalala ko noon, nagluluto kami sa isang lata ng Alaskang malaki, ng sinaing. Kami magkapatid. Alam nyo gatong? Dyaryo. Kasi wala kaming pambili. Nalala ko nung papasok ako sa school, grade 3 na ako, wala akong pagkain, gutom na gutom ako. Pag recess, nagtatakbuhan yung mga klase ko, nagkakainan, tumitingin lang ako. Sabi ng bituka ko, nangangasim na. So ang gagawin ko, tatakbo ako sa gripo para uminom ng tubig. Para wala yung gutom ko. Para maalis yung asim ng sikmura ko hanggang vomit na ako doon sa loob ng school. Nakakahiya. But those things I experience. Sinong maniniwala na ang nakatayo sa inyo ngayong harapan for God's glory ay nakarating na sa 6 na kontinente ng buong mundo? And you are asking, maybe you are asking, do you have a lot of money? God has His own riches na pwedeng ibigay sa bawat isa sa atin. You know, when I became Christian, sabi ng Panginoon sa akin, anak, gagamitin kita. Ang hirap nga namin, parang hirap paniwalaan. Di ba? Sabi ni Lord sa akin, dadalahin kita sa iba't ibang bansa. Dadalawa nga pantalon ko eh. Tapos dadalahin pa ako sa iba't ibang bansa. Noon di ho ba, ang hirap mag-abroad? Hindi kagaya ngayon ang daming sale na ticket. Noon, ang mamahal ng ticket. Pag lumabas ka ng bansa, ibig sabihin may pera ka. So sabi ko, how? Paano ito mangyayari? So I just believe in God. Okay, Lord, naniniwala ako. Gagawin mo yan sa buhay ko. And then the Lord told me, gagawin ko yan sa iyo. I just believe. Nalala ko yung tatay ko, sabi ng tatay ko, tumigil ka nga yung pastor mo na yan. Kasi that time, worker ako, nagpapastor na ako. Alam niyo kung magkano ito, mga patotoo ng mga pastor na mapapalad na nga yung mga pastor ngayon. Sa totoo lang, tanungin niyo yung mga kasabay namin, Pastor Reggie. Noon, kawawa mga pastor. Ngayon, sarap buhay nyo na. Hello! Hindi nyo na-appreciate yon, pero sa totoo lang, noon panahon namin, grabe kawawa mga pastor. Ngayon kasi may teaching na perceive the man of God. Noon wala. Sino dito yung mga bagitong nagpapastor ngayon? O yung matagal na? O yung naglilingkod as a leader? Napaka-humble na mga ito. Ayaw magsipagtaasan ng kamay. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Saan pala kayo? Dito na lang ako magsasalita. Okay. So, ang allowance na natatanggap ko, 15 pesos a week. Meron akong Bible study every day. Mamamasahe ako every day. 15 pesos. Alam nyo, hanggang ngayon, yan ang pinapatakbo ko sa church. Hindi. Huwag kayo matawa dito. You know what? Kapag ka ang isang tao nasanay sa pera, pag wala ng pera, lalayo na yan. Hello? Pag ang isang tao nasanay sa pera, pag wala ng blessing yan, iiwanan na niya ng ministry. Pero pag nasana yan, may pera o wala,
naglilingkod sa Diyos, hindi niya kahit kailanman iiwanan ng ministeryo na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Amen? So yun yung training namin. Me and my wife, halos di na nagpapahinga. Maga pagising mo, nag-working student pa ako. Maglilinis ako ng bahay, magluluto, maglalaba, punta ng school. Paglabas ng school, diretso sa church, maglilingkod sa Panginoon. My wife also experienced that kasi maaga silang nawalan ng magulang. Siya yung panganay. Ganon din, trabaho, aral, ministry. Doon tumakbo yung buhay namin. Kaya nga sabi namin sa mga kabataan ngayon, wag kami. So sabi niyo, kasi po masyadong maraming ginagawa sa school. Oh? Hello! Hello! Kasi naranasan din namin yun eh. Kayo nga, karamihan, di ba? Karamihan ng mga estudyante ngayon, nag-aaral lang, may nagpapaaral. Tapos pumunta sa church, kami noon nagtatrabaho para mabuhay. Diretso pa sa church. Paglabas namin diretso sa ministry, pinaka-uwi namin, pinakamababang uwi, alas 12, 12 midnight. Magbabasa ka pa ng Bible pag uwi mo. Hello! Kaya tignan nyo yung mga pastor ngayon. Actually, yung mga pastor, yung mga bunga ng 80s revival, sila yung namamayagpag ngayon. Hallelujah. And this is what we want to impart to all of you here. Kung hindi nyo na nakita yung gusto ko ipaalam sa inyo, mapalad yung mga naglilingkod ngayon kasi karamihan ngayon sarap buhay na. Kaya naman sa sobrang sarap, ang dali lang ding iwanan ng ministry. Hello! Ang dali lang ding ayawan. Kapag ka nakaramdam ng pagsubok, ayaw ko na. Give up na ako. Papunta lang kami dito, may kausap akong pastor na didepress. Sabi ko doon sa manggagawa ng Japan, see? This is my life. Nasa biyahe ka, supposed to be magpapahinga ka, nagka-counsel ka pa. Hello? Di ba? Nakakalungkot yun. May mga ganon. May mga ganon. But the Abrahamic covenant, God wants us to multiply. Hindi yung konti lang. Ako, pag konti lang, walang bago, malungkot ako. Pag walang nawiwin, malungkot ako. Binubombard ko yung mga leader. Nandiyan ba ho ba kayo? Amen ho ba? Because God wants us to multiply. One of the rewards is God wants you to be multiplied. God wants you to multiply. Dumami ka. Dumami ang lahi mo. Dumami ang mga mananampalatayang kagaya mo. Amen? Yung matatapang. Matatapang ba mga Kristiyano, mga lingkod ng Diyos na naririto? Parang hindi ako naniniwala sa amen yun, hindi ka panipaniwala. Amen ba? Yung amen na talagang nakakapaniwala naman because when you are excited, when you know that somebody is telling the truth, you are excited to say amen. Hallelujah. So God wants you to multiply. And the promise of God to Abraham, ginawa ito ng Diyos sa kanya. Amen ba? Tumanda na nga eh. Kala niya hindi na totoo. Ang tanda na eh. You know, sometimes, pag hindi ka nangahawakan sa promise ng Diyos, yung reward na ibibigay ng Diyos sa pagsunod, mapapagod ka. When the times that you are tired, you feel stressed, hold on to the promise of God. Hold on to the promise of God. One of the reward to the pastors, leaders of the church, we will walk to multiply. Kaya sa church natin na pinagpapastoran ko, every week nag-evangelize sila. They need to report to me. Saan kayo nag-evangelize? Ilan ang nawin yung soul? Amen ho ba? Because that's one of the promise of God. We will multiply. Gagawin kitang dakilang bansa. Pararamihin kita.
Sabi ng Panginoon. And that promise is not only for Abraham. Yung pangako ng Diyos yan ay para sa mga mananampalataya at maniniwala sa Diyos na buhay. Amen! Para sa atin yan. Sabi mo sa katabi mo, dadami tayo. Amen? Kaya nakakaawa yung mga hindi dumadami. Di ba? Nalulungkot ako. One time, meron nag-invite sa, that was a long time ago. 35 years anniversary. Pagtingin ko, pagpasok ko, yung church daw na yun, tagal-tagal na. Yung mga song leader, tatanda na. Pati mga backup singers, loob-loob ko, wala ba itong na-raise sa mga bata-bata pa? Natutulong, hello. No? Tapos yun pa rin yung bilang nila. Sabi ko, tinanong ko yung pastor, sabi ko, Pastor, kumusta po? Ito na po ba yung mga sabi niya, oo, yan ang aking mga faithful members of the church. Karamihan matanda na. Alam niyo ho, pag hindi tayo nakapag-raise ng new generation, young generation, kawawa tayo. Sa pag-ikot ko ho sa iba't ibang bansa, nakita ko ang problema ng Japan, ng Korea, ng Amerika, ng Europe. Alam niyo ho, nakita ko, they missed to pass the baton to the next generation. Kaya pag umaten kayo sa mga churches sila, karamihan matatanda. Yung mga, saan tayo pupunta? Diba? Yung mga kabataan yun, saan tayo pupunta, pastor? Sama ako dyan, pastor. Sama po ako dyan. Yung mga palaban. Wala pa namang matatanda dito, nakita ko ano? Wag po kayo maglala. Ang kabataan daw hanggang 75. Meron po tayong senior na babae sa church, 78 years old. Alam niyo, I'm so amazed. Pagka yung nag-mission po kami sa bundok, dito sa San Mateo, yung mga bundok doon. Kinakabahan ako sa kanya kasi sabi niya, sama po ako. So sinasama ko, tatawid sa ilog na lalaki ng bato. Sabi ko doon sa mga youth, alalayan niyo si Mamsi, alalayan niyo si Mamsi. Takbuhan niyo mga kabataan doon sa senior citizen namin. Tapos inaalalayan na siya. Lumingon sa akin, sabi niya sa akin, kayang-kaya pa po, Bishop. Hello? Mga kapatid, the promise of God for us is to multiply. Kaya wag ho kayong masayahan na nandyan lang kayo at hindi kayo dumadami. Hindi lumalago yung church. Nandyan lang kayo, 1 taon na kayo-kayo pa rin, inabot ng 10 taon, kayo-kayo pa rin. Because one of the promise of God for us, one of the reward is God will multiply us. Yun ang totoo. The Lord will multiply us. You know, ang church ng JCPSMI, most daughter churches that we have, ang mga nilagay kong pastor kabataan. Pero ginagamit ng Diyos mightily. Lumalago ang mga churches. Dumadami. Why? Kasi natanggap nila yung impartation that one of the things that God wants us to receive is we will multiply. We will multiply. Lalago! Kaya meron kaming laging binabanggit pagkakatapos ng service. Lalakas, lalaki, lalago, at lalawak sa kaharian ng Diyos. Amen ba? Because that's a promise of God for us. The other promise of God is, you will make your name great. Wow! Wow! Sabi ng Genesis 12:2, I will make you a great nation. I will bless you and I make your name great. Alam niyo ho, ito ang isang patotoo na hindi ko makakalimutan. Sabi ko nga sa inyo, simpleng tao lang po ako.
At hanggang ngayon, wala pa akong pwedeng ipagyabang. Lagi kong sinasabi yon. Lahat ng nangyayari sa buhay ko is just because of the Lord. Wala ako doon. Nung sinabihan ako ng tatay ko, tumigil ka nga dyan sa pagpapastor mo na yan. Magkano ang allowance mo? 15 pesos. Walang matitira sa'yo, mamamasahe ka pa. Magugutom ka. Puputi ang mga mata mo. Sabi ng tatay ko. Kasi pinag-a-abroad na kami magkapatid. Pareho kaming pastor. Yung isa kong kapatid na pastor, iniwan niya yung pagpapastor niya. Ako sabi ko, Lord, ayokong iwanan ng pagpapastor ko. Lord, gusto ko manatiling naglilingkod sa iyo. Ano sasabihin ko sa tatay ko? Sabi ng Panginoon sa akin, sabihin mo sa tatay mo, ako ang bahalang maglabas sa iyo ng bansa. Ilalabas kita ng mga bansa, hindi para magtrabaho, para kumita ng dolyar, kundi para magtrabaho sa akin at ako nang bahala sa iyo na pagpalain ka. So sabi ko sa tatay ko, bigay niyo na daw po ako kay Lord. Bahala na po si Lord sa akin. Ilalabas ako ng bansa. Sabi ng tatay ko, bahala ka sa buhay mo. Ang tigas ang ulo mo. Hindi ka makakahawak ng dolyar. Hindi ka magkakaroon ng bahay at lupa. Wala kang matatanggap. Kawawa ka. Bahala ka. Sabi ko, hindi po. Sabi po ni Lord, siya magdadala sa akin. Sabi po ni Lord, siya ang magbibless sa akin. Listen, pag may magandang balita, mag-amen lang kayo. Amen? Pag sinabing yumayaman ka yata, amen! Magandang balita yan eh. Pag magandang balita, amen nyo yan. Pag pangit na balita, I rebuke you. I rebuke nyo. I command your word powerless in the name of Jesus. So sabi ko, bago ho namatay ang tatay ko, 84 years old na siya nung namatay. Nakakilala siya sa Panginoon. Mga 79 years old. Dinala ko siya sa computer. Sabi ko, tay, halik kayo. Sabi ko, tay, tingnan niyo po. Galing na ako sa Australia, sa iba't ibang state ng Australia. Galing na ako sa Israel. Galing na ako sa iba't ibang bansa ng Asia. Galing na ako sa iba't ibang bansa, tay. Naalala niyo yung sinabi niyo? Na hindi ako makakahawak ng dolyar. At hindi ako makakarating sa ibang bansa. At sinabi ko sa inyo, gagawin ng Diyos yun sa akin. Sabi niyo sa akin, sinabi ko ba yun? Biglang nagkaroon ng amnesia yung tatay ko. Sinabi ko ba yun? Sabi niya. And then, sabi ko sa kanya, naalala niyo sinabi niyo sa akin, hindi ka makakahawak ng dolyar. Sabi ko, alam niyo, tay, sa isang banda, parang may pagkatotoo din eh. Kasi hindi lang pala US dollar ang mahahawakan ko. Iba't ibang klaseng pera pala mahahawakan ko. For God's glory. Amen? Amen ho ba? Listen! Yung mga naririto, huwag tayong tumingin sa sitwasyon natin. Kung mapera ka, huwag kang tumingin sa pera mo. Isang saglit lang yan, kayang alisin ng Diyos yan. Pag hindi mo pinagamit sa Diyos yan. Amen ba? Pero kung sa tingin mo, wala kang kakayanan, merong kakayanan ng Diyos. Kasama yan sa pangako ng Diyos. Your name will be great. Alam nyo, 2018, nagulat ako sa isang tawag. Yung po mga pinagsasalitaan ko sa iba't ibang bansa, hindi ako nagpipresenta. Hindi ako nagsasabi, imbitahin mo ko. Wala ho. 2018, I received a call. Sabi niya, this is Pastor Basilio. Sabi ko, yes. Sabi niya, Apostle Maldonado wants to meet you personally. Sabi niya, meron siyang gagawing malaking krusada sa Myanmar. Sabi niya, pumunta ka, magkita kayo doon, bibilihan ka niya ng ticket, siya ang bahala sa pagkain mo, siya ang bahala sa hotel mo. Gusto ko lang diyang makausap. How many of you know Apostle Maldonado? He's a powerful man of God. Yeah, and he's using by God mightily, not only in America, not only in Florida, but all over the world. Grabe yung mga miracles. Grabe yung mga himala. Parang Benny Hinn style. Hindi ko siya kilala actually. So sinimulan kong i-browse yung pangalan niya. Nakita ko, wow, malaking tao pala to. General pala to. Imimit ako. Sabi ko, kasi hindi ako umuo agad. Sabi ko, I will let you know if I will say yes. I will talk to my wife first. If my wife said yes, okay, I will go.
Alam niyo, ang problema sa ating mga Filipino, kaya masyado tayong minamaliit ng mga taga-ibang bansa, mo special mga puti, pag inoferan tayo, nagkakandara pa tayo sa pag-oo. Hello? I have a lot of testimony for that. Anyways, so, I talked to my wife, sabi niya, sige, punta ka. So, nung tinawagan ulit ako, sabi ko, sige, pupunta ako. Lumipad ako. Ang nakakatawa pa, may Filipina na pastor. Hindi ko naman papangalanan. At hindi nyo naman siguro kilala yon. May pera. Pagdating ko, nandun na sila. So pagpunta ko doon sa front desk, sabi nung nasa front desk, okay, this is your room because you are with the team of Apostle Maldonado. Eh narinig pala nung Filipina pastor na may pera. Kinaumagahan, nagre-reklamo siya. Sabi niya, bakit siya nandun sa magandang lugar? Kasama ni Apostle Guillermo Maldonado. Eh ako may pera naman ako eh. Sabi niya, mas una pa ako sa inyo. Sa kanya dapat, sabi niyo, wala nang room na available. Dapat ako nilagay niyo doon bago niyo siya nilagay. Eh di ikaw na. Bida ka. So nakikinig lang ako. Tinuturo-turo niya pa akong ganon. Sabi no nasa front desk, I'm sorry because he is one of the team. And you are not with the team. Sabi niya, okay. Hello? So, you know what? Ito yung isang bagay na hindi ko makakalimutan. We talk. Nag-usap po kami. And then pagkatapos yun, in-invite niya ako sa Florida, sa church. Ang laki ng church. Meron sariling eroplano. Ang laki ng church. Nandun ako sa front. Doon ako nakaupo. Eh yung kanyang conference, yung cup, every year yun, nasa malaking stadium. Yung pinagdadausan ng NBA. Andun. Alam niyo kung saan ako nakaupo? Nasa front ako. Alam niyo kung sinong kahalera ko? Bill Johnson. Cindy Jacob, Paula White, Renee McLean, mga mighty men and women of God na ginagamit. Sabi ko, nananaginip ba ako? Sabi ko parang, tapos yung mga special guests, VIP, dumadaan sila doon sa VIP door. Kami hindi. Ako hindi. Pinadaan ako kung saan dumadaan si Apostle Guillermo Maldonado. Sabi ko, wow. Tapos pagpapasok ako, sabi niya, clear the way. Can you imagine? Listen, kaya dito ko nakita, pag kinuha nyo yung reward na ibinibigay ng Diyos, pag nilakaran nyo yung reward na binibigay ng Diyos, mararanasan nyo yan. Ang problema sa atin, hindi natin kinukuha. Hindi natin nilalakaran. 3 times ako nandun. Last year, supposed to be nandun ulit ako. Sila yung mga kasama ko, kumakain kami. Sila yung mga kasalo ko. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Sabi ko, wow, grabe ka, Lord. And I received many invitations from nations to nations. Yung last na sinabi ni Bishop yung sa Zimbabwe. Hindi ko yun kilala, actually. Naka-attend lang ng Gising Kabataan. Pagkatapos sabi niya, I want to talk to you personally. Hindi ko alam, ginagamit pala siya mightily ng Panginoon. Doon sa Zimbabwe. Sabi niya, I want you to come. We will pay your airfare. We will provide your food. Just come. Just come. Ito ho maganda. Mga kapwa ko manggagawa at kapwa ko pastor, malaki ang tawag ng Diyos sa mga Filipino. Ulitin ko ho, malaki ang tawag ng Diyos sa mga Filipino. Gagamitin tayo ng Diyos.
Gagamitin tayo ng Diyos. Amen! Nakita ko ho yun. Sabi ko, wow! Nung pumunta ho ako, kauna-unahan ko punta sa US, ayaw na ako pauwiin. Sabi ng Amerikano, stay here. I will sponsor you. We will bring your whole family here. Just pastor a church here. We need you here. That was 2015. Kailangan ka namin dito. Sabi niya, is it okay? Sabi ko, no. Nagulat siya. Sabi niya, nire-reject mo yung offer ko? Sabi ko, yes. Sabi niya, bakit? Eh, ang dami mga Filipino dito, pag pupuntahan dito, naghahanap pa nga ng sponsor, makapag-stay lang. Ikaw, kami ang nag-o-offer sa iyo, sponsor na namin, hindi lang ikaw, kundi ang buong pamilya mo, mag-stay kayo dito, kami na ang bahala sa papers. Kami na ang maglalakad at sasabihin mo, no? Sabi ko, yes, I'm sorry, but I want to refuse your offer. Sabi niya, what? Sabi niya, why? Simpleng sagot to. Sabi ko, because I know my calling. I know my calling. My base is in the Philippines. I will just go around the world to set the fire and return to the Philippines because Philippines is my base for God's glory. Alam niyo, minsan kaya hindi na namimiss natin yung blessing kasi hindi maliwanag yung calling natin. Hindi maliwanag yung, hindi mo alam kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa iyo. Pag alam mo kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa iyo, doon sa pagkatawag ng Diyos sa iyo, doon ka gagawing dakila ang pangalan mo sa pangalan ni Jesus kasi doon ka tinawag ng Diyos. Amen! Amen ba? Huwag tayo manggaya. Yung iba, gaya-gaya eh. Pag walang vision, nanggagaya lang yan. Uy, mukhang effective. Sige, gawin natin yun. But God gave us vision. God gave us instruction. And God gave us provision. Nagpunta ko kami ng Australia. Kasama ko yung family ko. Ayaw na rin kami pauwiin. Sabi nung kausap namin, dito na kayo. Pastor, we need you here. Sabi niya, dito na kayo. Huwag na kayo umuwi. Ha, magpastor ka dito. Registered nurse yung asawa mo, hahanapan ko ng trabaho. Bukas sa bukas din, may trabaho ang asawa mo. Magstay na kayo dito. Sabi namin, kawawa yung mga Kristiyano, yung church na sa Mandaluyong. Sabi niya, tama na muna yung kawawa. Intindihin niyo muna yung sarili niyo. Sabi, isipin niyo na muna yung sarili niyo. Ikaw pa rin naman ang senior pastor, mag-assign ka na lang, mag-support ka. Mas kikita ka na maraming pera dito. Mas mabibless ka dito. But you know what we said? No. No. Nag-usap kami mag-asawa. I thank God for my wife kasi pareho kami ng tibok ng puso. Kasi kung hindi, pag-aawayan namin yun. Amen ba? May mga ganyan. May mga mag-asawa, nag-aaway. Dapat tinanggap mo yun. Di ba? Bigla silang nanahimik. Hello! Amen ba? Mahalaga maunawaan natin. Kung kayo'y mag-asawa, dapat alam nyo pareho. Ano ba ang gusto ng Diyos sa ipagawa sa inyo? Huwag kung ano-ano pinagagagawa nyo. Dapat alam nyo yon. Amen ba? So we said, no. We go home. Inoferan ako magpastor sa London. Sabi niya, Pastor, katawan mo lang. Yung asawa mo, bibigyan natin ng trabaho dito, may sweldo ka, libre bahay mo, katawan nyo lang ng pamilya mo ang dadala. Ako na ang bahala na mag-ayos ng lahat ng papers nyo. Kung ano lang kailangan namin, bigay mo. Wala ka nang po problemahin. Everything is prepared for you. Just come. Naku, medyo nag-wave kami kasi ang offer noon that time, ang monthly nakikitain ng asawa ko in peso, 250,000 pesos. Laking pera na noon, di ba? Tapos,
May sweldo pa daw. Alam niyo naman sa ibang bansa, sweldo tawag nila, di ba? Parang sa atin kasi, love gift, kasi gusto natin may pag-ibig. Amen ho ba? Kasi pag sweldo, pwede kang mura-murahin eh. Di ba? Pero nisweldohan kita. Pero pag may pag-ibig na kaloob, mas masarap tanggapin kasi may pag-ibig. So, sabi niya, kikita ka ng malaking pera dito. Mabibigyan kita ng sweldo. Sabi niya, punta ka dito. Nag-usap kami mag-asawa, sabi ko si Tart. Alam niyo, that time, listen to this. Itong mga offer na ito, except yung America, na-offeran kasi ako sa Hong Kong. Sa Hong Kong, na-offeran din ako $17,000 a month. Magpastor lang ako sa Hong Kong. Wow! And that time na may offer sa amin na ganon, wala kaming pera. Nagugutom kami. Naranasan namin hindi mag-almusal, hindi magtanghalian kasi walang pera. O, diba? Mapalad kayo. Hello? Walang pera! Yung asawa ko kasi pinag-resign ko sa church, sa hospital. Sabi ko, si Tart, Sunday nasa hospital ka, paano ako mangangaral sa mga tao na ang Sunday dapat ang mga Kristiyano nasa church, kung ang asawa ko nag-work? Sabi ko, mag-resign ka, kaya tayong pakainin ni Lord. Kaya tayong pakainin ni Lord. So umiyak siya, nag-resign. Magkano lang ang allowance sa amin that time? Nag-start kami year 2000 eh. Yung first 6 years, yung struggle namin talaga. Hello. One day, nagising ako, naka-uniform na ng nurse yung asawa ko, Sunday pa naman. Sabi ko, saan ka pupunta? Alas 4 na madaling araw kasi gising na kami. Saan ka pupunta? Sabi niya, miyak na siya. Sabi niyo, nag-apply ako kahapon, natanggap ako. Sabi niya, hindi naman tayo dapat nagugutom. Sabi niya, pagtrabahuhin mo muna ako. Sabi niya, I will be your #1 supporter. Sabi niya, para hindi tayo magugutom. Di ko alam ang sasabihin ko. I was crying as well. Kasi lalaki ako eh. Ako supposed to be magpo-provide ng pangailangan ng pamilya ko. Amen ho ba? So hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Sabi ko, Lord, ano sasabihin ko sa asawa ko? Sabi ng Panginoon sa akin, sabihin mo sa asawa mo, konting tiis pa, pagpapalain ko kayo. And sad to say, yung tiis na yon, maraming mga Kristiyano ngayon ang ayaw maranasan. Yung pagtitiis, maraming mga manggagawa. Alam nyo, nakakalungkot eh, kahit sa mga manggagawa ngayon, gusto mga instant eh. Gusto mga instant. Pag tumingin sa stage, wow, limelight. Makikita ka agad. Yun ang gusto. But you know what? Sabi ng Panginoon sa akin, sabihin mo, konting tiis na lang, pagpapalain ko na kayo. I talked to my wife and I said, konting tiis na lang daw si Tart, pagpapalain na tayo. Sabi ng asawa ko, hindi rin siya lumabas. Umiyak siya. But look, pero ngayon, for God's glory, yung sinabi ni Bishop, kababalik lang po namin galing ng Hong Kong. Kasama ko ang buong pamilya ko. Bawat bansa na pinagdadalahan sa akin ng Diyos, dinadala ko ang buong pamilya ko. For God's glory. Hallelujah. Kayang gawin ng Diyos yun sa inyo. Kung ginawa ng Diyos sa buhay ko, kaya rin gawin ng Diyos yun sa inyo. Kaya kanyang ipakilala kung saan ka tinawag ng Diyos, doon ka. Huwag kang maglagalag. Huwag kang saan pumunta. Doon ka kung saan ka iniligay ng Diyos sapagkat doon ka pagpapalain ng Diyos. Amen! Hallelujah! Bibilisan ko na ho oras sa kasi. Sabi dito, I am your shield. God's protection. You know what? There is no other safe place kundi yung mapasa ilalim ng presensya ng Panginoon. Amen? You know, when I started to serve God, naranasan ko yung nangangaral, nagko-crusade sa Quezon, sa bayan ko. Nangangaral ako, may tumayo sa gitna, may dalang baril.
tinutok sa akin yung baril. Ito, yung mga panahon ngayon, wala nang nakakaranas ito eh. Kantsawan lang. Noon, seryosohan kami. Mabubugbog ka talaga. Tututukan ka talaga ng baril. Hello! Naranasan ko nga yung malaking, napakahabang, napakatulis. Sumisigaw pa, pumaba. Yeah! So, nagpipreach ako. Ang payat-payat ko pa noon. Tumaba na ho ako nitong lagay na ito. Sa totoo lang. Sobrang payat ko. Preach ako. Ako ho, pinanganak ako na nakalunok ng microphone. Kaya kita nyo kahit pahinaan nila, malakas pa rin boses ko. So I was preaching. Nakaasinta sa akin, nasa gitna siya. Kinalabit yung baril. Hindi pumutok. Nakatutok sa akin, kinalabit, di pumutok. Tinaas, kinalabit, pumutok, bang! Tinutok ulit sa akin. Kitang-kita ko eh. Kung wala kang pananampalataya, kung hindi ka nangahawakan sa Diyos, baka sabi mo, uwian na. Teka muna. Hello? But 3 times, tinutok niya. Kinalabit, hindi pumutok. Tinaas, kinalabit, pumutok. Tinutok ulit, pangatlong beses. Kinalabit, hindi pumutok. Itinaas, pumutok ulit. Sabi niya, ayoko na. Hello! Hello! Our God is our great shield. Our God is our great shield. Pag may pinapagawa ang Diyos sa'yo, kahit na delikado, go! Amen? Hindi ko makakalimutan yung isang beses. Pinasok ako, nagpipreach ako. May pintuan kasi dito, may bintana doon, may bintana dito, may pintuan dito sa may pulpito. Ang topic ko about speaking in tongues. Napaka-controversial na baptism in the Holy Spirit. Sabi ni Lord, kasi sabi ng mga iba't ibang reliyon, may sa demonyo yan, bumabagsak, may nangingisay pa. Tapos nagsasalita ng hindi mo naintindihan. Sabi, yun yung naririnig, sabi ko. Sabi ni Lord, you need to preach about baptism of the Holy Spirit. So I preach. Habang nagpipreach ako, may malaking lalaki, laki ng katawan. Pumunta doon sa isang pintuan, sabi, stop preaching! Tigil! Habang sumisigaw siya, sumisigaw din ako. Sinasabi ng salita ng Diyos! Lipat siya. Sa gitna, tinitignan ko rin. Sabi niya, sinasabing tumigil ka! Ang laki lalaki, ang liit ko noon. Sabi ko, wala makakapigil sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Lalong nagalit, pumunta na doon sa side. Sa pintuan doon mismo sa pulpito. Sama ng tingin niya sa akin, tingin mapapakita ko. Alam niyo, makikita niyo yung mata ni Satanas. Nanlilisik. Sabi niya, sinabing tumigil ka! Pag sumisigaw siya, sumisigaw din ako. Sinisigaw ko rin yung word of God. Pumasok na. Hinawakan na yung kanang kamay ko. Can you imagine? Sabi ko nung naiisip ko ngayon, ang tapang ko pala noon. Ngayon ho ako natatakot. Pag inaalala ko, sabi ko, grabe. Hawak niya na yung kanang kamay ko. Etong isang kamay ko, gumaganon pa. Sabi niya, sabing tumigil ka! Ang laking lalaki. Laki ng katawan. Gumaganon ako, hawak niya na to. Nararamdaman ko, umihigpit na eh. Sabi ko, Lord, what can I do? You know what happened? I spoke in tongues. I started to pray in the Spirit. You know what happened? Nung nag-start ako mag-pray in the Spirit, yung buong church na hindi pa nababaptize ng Holy Spirit, biglang nagtayo ang lahat na baptize ng Holy Spirit. Lahat nag-speaking in tongues. And you know what happened? Yung lalaking pumasok, kitang-kita ko, that was the first time, sabi ko, siguro ganun yung mata ni Satanas. Pulang-pula yung mata niya, umiikot. Takot na takot yung mata niya, tapos tumakbo siya patalikod. Hindi ganito. Tumakbo siya pa ganito, na takot yung mata niya. May gutter dun sa may labas ng church.
Nahulog siya sa gutter. Bumalentong siya doon sa tubig. Pero dahil takot na takot siya nakatingin, tumakbo siya. You know, the Lord spoke to me after that. Sabi ko, tandaan niyo to. The Lord spoke to me right now. Bukas na madaling araw, alas 4 na madaling araw, kakatok siya sa bahay namin para manghingi ng sorry. Four o'clock in the morning, may kumakatok na. Alam ko siya na yon. Because the Lord spoke to me. Naririnig ho ba natin ang tinig ng Panginoon? Mga leader, mga lingkod ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, kadalasan naririnig natin tinig ng ating mga cellphone. Shopee! Hello! Amen ba? Sa halip na makinig sa Diyos, naghahanap ng magandang mga inspirational words para masabi sa sermon. Hindi ko sinasabing masama yon. It's good as well. But before you do that, receive the revelation first from God. Receive the revelation first from the Lord. Because that is the fresh manna that the people will receive. Pagbukas ko ng pintuan, yung malaking lalaki sabi, pumunta po ako dito na madaling araw kasi gusto kong sabihin, sorry, hindi ko po alam ang ginawa ko. Amen ho ba? God is our protector. Amen? God is our shield. Kahit doon sa matatalas na dila. Diba yung mga akala mo, pinupuri ka, pagkaharap ka. Mahalin natin si pastor. Ako nga may ibibigay pa kay pastor. Pastor, daanin niyo po sa bahay. Naranasan ko yun. Nung first 3 years, chinismis pa ako. Daanan niyo po sa bahay. Pastor, punta naman ako, elder matanda na. May position sa company. Punta naman ako, may 3 bulok. Pero iaano niyo yun? Punta kayo, pastor. Hello? God will protect you. Kahit ano pang sabihin ng tao, basta sumusunod ka sa Diyos, siya ang shield nyo. Iingatan kayo ng Panginoon. Maraming taong hindi naniwala sa akin. Because the vision that God has given to me is impossible. But the Lord used me mightily for His glory. I just walk by faith and not by sight. I just obey God. Sumunod lang ako. Sumunod lang ako. Sumunod lang ako. Ang pera ho, hindi problema. Ang problema, pagsunod. Ang problema, pagsunod. Amen? Kaya kang ingatan ng Diyos, kaya kang proteksyonan ng Panginoon. And lastly, you will be blessed. Listen, 2018, I was in Apostle Maldonado's conference. May nag-prophecy sa akin. Sabi niya, the waiting is over. Has a gift of prophecy. Sabi, the waiting is over. Now you will receive car. Kasi ang ginagamit ko yung car ng church. Sabi niya, now you will receive car. Tapos sabi niya, not only that, I like the word, not only that. Sabi niya, you will receive your house and lot. Thank you, Lord. Sabi niya, not only that, because you have a good heart. When he said that you have a good heart, I started to cry. Kasi sino ako, Lord, para sabihin mo, meron ako magandang puso. Nagsi-CR na ako, iyak pa ako ng iyak. Iyak pa ako ng iyak. Sabi niya, because you have a good heart, you will receive a blessing that you are not expecting. Sabi ko, ano kaya yun? So pag uwi ko, hindi ko alam, yung palang mga kabataan ng church, may youth ba dito? Na workers? Oy! Praise God! Ako rin, kasama ako doon. Hindi ko alam, yung palang mga kabataan ng church, nag-uusap-usap na reregaluhan ako ng brand new car. So pag uwi ko, sabi ng anak ko, Daddy,
Punta tayo sa Toyota. Ay, kung anong gagawin natin doon? Pili ka ng sasakyan. So we went. Sabi ko, naramdaman ko na kasi bibigyan ako ng sasakyan. Sabi ko, magkano ba budget nyo? Baka mamaya yung makuha ko, mahal, di nyo kaya. Sabi niya, don't look to the price, Daddy. Choose what you want. Sabi ko, gusto ko yung Fortuner. Yung bagong Fortuner. Sabi niya, kinuha niya yung paper. Sabi niya, pirmahan mo na, Daddy. Uwi na natin yan. Youth, sino nagbigay? Youth. Tanungin niyo ako, mayayaman ba yung mga nagbigay? Ngayon ho, yung mayaman na. In Jesus' name. Kasi yung mga nagbigay, mga nakatira sa squatters area. Kaya nung tinanggap ko, naiiyak ako hindi dahil binigyan nila ako ng sasakyan. Naiiyak ako kasi sabi ko, kaya nyo na. Samantalang ultimo 10 piso dati, ako pa may sagot. Hello? Iyak ako ng iyak. Nung inuwi namin, until now, sila nagbayad. Yun ang ginagamit ko ngayon. And then sabi ni Lord sa akin, bibigyan pa kita ng house and lot. Gusto ko Antipolo or Tanay. Kasi malamig-lamig. Sabi ko kay si Tad, punta tayo Antipolo, may sasakyan na tayo. Sabi niya, ang gagawin natin, hanap tayong bahay. Sabi ko, bibili tayo ng bahay, bibigyan daw tayo ng bahay. Sabi ni Lord hanap na tayo. Sabi niya, may pera ka na ba? Sabi ko, the Lord provides. Punta kami, may nakita kami. Sabi ko, hindi yan. 3 kwarto. 4 ang gusto ko. Hello, yun ang prayer ko May nakita kami, may 4 rooms. Sabi ko, eto na. Kasi gusto ko 100 plus square meters. 129. Sabi ko, eto na. Nung pumapasok kami doon, alam nyo hanggang ngayon, habang pumapasok kami ng subdivision namin, lagi ako naiiyak. Lagi ako napapa-thank you, Lord. Sabi ko, Lord, hindi ko inaasahan na titira ako sa ganitong subdivision. Sabi ko, eto na! Alam nyo nangyari, yung pala nagbebenta, Christian. Sabi niya, pastor pala kayo, hindi na po ako kukuha ng tubo, magtatanim ako sa inyo. That time, 7 million ang halaga ng mga bahay doon. Sabi niya, bibigay ko na lang po sa inyo ng 2.6 million. Ngayon, simula 2019, doon na po kami nakatira. Ang galing ni Lord. Bago nag-pandemic, binigyan kami ng bahay kung saan kami magiging komportable. Hallelujah! Before things happen in your life, the Lord has a solution already in every problem that you will encounter. Hallelujah! Because you are called by God to be blessed. You are called by God to be blessed, to be a blessing to others. Amen? Amen ba? Let us claim the Abrahamic covenant. Hallelujah. Maniwala lang tayo. You know, after that, sabi ko, may isa pa, Lord Sabi niya, may isa pa. Meron ho kaming lupa. 40 years. More than 40 years na nakasanla. 15.8 hectares. Nakasanla. All of a sudden, tumawag sa akin yung napagsanlaan. Patay na yung pinagsanlaan. Anak na lang. Sabi, tubusin nyo na po. Wala kaming perang pantubos. Magkano? Pakipagkita ko, 1 million daw. Sabi ko, sige, pray muna ako. Kita ulit tayo. I was talking to somebody. I said, 1 million daw Sabi niya, tawaran mo ng 500,000. Sabi ko, tinext ko, nagkita kami. Sabi ko, 500,000. Deal or no deal? Sabi ko, anyway, sabi ko, nakapangalan yan sa amin. Hindi nyo naman pwede mabenta yan. Pag binenta nyo yan, pwede namin kayo demanda. Sabi ko, for long time, hindi na kami nakinabang yan. At bawing-bawi na kayo dyan. Sabi ko, 500,000, deal or no deal? Sabi niya, give me 1 week to decide. Sabi ko, okay. Alam nyo, kinabukasan pa lang tumawag na. Okay po, ibibigay na namin. Pero ito problema,
wala kaming 500,000. Nakipagtawaran ako by faith. Hello! Sabi ko, o sige, magkita tayo Tuesday. Bago kami nagkita, pumunta ako doon sa nakausap ko na sabing tawaran ko ng 500,000. Sabi ko, binigay na. 500,000 daw. Naglabas siya ng brown envelope. Matambok. Sabi niya, Pastor, sabi niya, ibayad mo. Come on, church! Bawat pangako ng Diyos ay totoo. At ito'y mapapangyari. Nung tinawag ka ng Diyos, may nakahanda ng pagpapala ang Diyos sa buhay mo. Nakahanda na lahat ng solusyon na pwede mong pagdaan ng pagsubok. Merong solusyon na nakahanda ang Diyos sa iyo. Walang bibigay, walang susuko, walang tatakbo sa tawag ng Panginoon. Hallelujah! Claim the Abrahamic covenant, our great reward. Shall we all stand up right now? Hallelujah. You know what? The God that we serve is holy. And when we worship God, and when we touch the heart of God, we cannot stop the hands of God to pour out His blessing, to pour out His anointing, to pour out His power. Hallelujah. Pumunta ka ngayon dito. Maybe some of you here, meron ka mga pinagdadaanan, parang ang hirap ipaliwanag bakit nangyayari ito. But I want to tell you, bago pa mangyari yan, may solusyon ang Diyos. Oh God! Oh God! I just feel the presence of God right now. Ikaw yon! Ikaw yon! Ikaw yon! Merong naririto. Parang sabi mo, dito ba ako tinawag ng Diyos? Ito ba yung pinapagawa ng Panginoon? And the Lord is confirming to you right now, yes, you are in the right path. You are in the right will of God. All you need to do is just obey. If you are that person, raise up your hands unto God. Oh, yes, oh God. Oh, rakata lama shande. Oh, God. Yes, 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 oh God. Yes, Lord. Jesus. Panginoon, I have done what you want me to say. This is your moment, Lord. This is not my moment. This is your moment, Holy Spirit. Oh, rakatalabahandi. Touch. Some of you are already crying. That's the touch of God. Jesus, Jesus. Hallelujah. Presence of God. I feel the presence of God. Oh God, oh God, oh God. Hallelujah. 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 Oh, Holy Ghost. Holy Spirit. Holy Spirit flow. 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 Oh, Ramasanda Ramahande. Hallelujah. Yes, oh God. Yes, oh God. The Lord is leading me right now to call an altar call. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw yun. Ikaw yun. Tama ang pagkatawag sa iyo ng Diyos. Tama, hindi siya nagkaka
person, I want you to run at the altar. Halika kayo dito sa unahan. I want to pray for you. Halika dito po sa unahan. Halika, I want to pray for you. Come on, run, 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 run. Run. Oh God, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God. Oh. Holy Spirit. Holy Spirit. Today is the confirmation. Receive. Receive. I don't have enough time. Sa kinatatayuan nyo, the Lord will gonna touch you. The Holy Spirit will gonna fill you right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Oh, I'm gonna count. 1, 2, 3. Just receive it. Just receive it. Hallelujah. Power of the Holy Spirit. Power of the Holy Spirit. Power of the Holy Spirit. Manifest it. Touch our people. Touch our people. Oh God, oh God, oh God, oh God. Yes, oh God. Ready. Ready. I'm gonna count to 1, 2, 3. Just receive it. 1, 2, receive it! Receive it! Receive it! Receive it! Receive it! Receive it! Receive it in Jesus' name! Receive it! Receive it in Jesus' name! Receive it in Jesus' name! Receive it! Receive! 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 In Jesus' name, receive! Yes, in the name of Jesus. Yes, Lord. Panginoon. These people will multiply. These people will multiply. These people will be great in your name. 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 In Jesus Christ's name. Oh, Rabahate. In Jesus' name. Yes. The blessings of God will be yours wherever you go. God is your reward. 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 Yes, Lord. Panginoon, salamat po sa oras ito, Panginoon. You confirm their call. In the name of Jesus. Walang lalayo sa tawag. Walang uurong. Walang ayaw. Sugod! Gagawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Panginoon, pagpalain mo pang bawat isa. And I am declaring right now that they will multiply. You will make them great in your name, in Jesus' name. And you will bless each one of them. Bless this ministry in Jesus Christ's name. Amen and amen and amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. Your name, come on. Your name
stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing. You will always be holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all power and positions, your name stands above. Your name, Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all, above all and dominions, all power and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cry, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. Yes, God. I just felt a leading from the Holy Spirit right now, what we have received, or the words, the rema, the very living word of the Lord that you have received through the preachings. I just want you to seal it with gratefulness. I want you to seal it in the Spirit. If you want to speak in other tongues, speak in other tongues. Kung di man kayo nag-speak in tongues, pasalamatan mo ang Panginoon and say, God, those words, sa akin yon. Those words, binabago mo ako ng words. Come on, everybody, right now. Come on, seal it right now. Seal it before we'll close the morning service. Shakarabahakada sindiyarabahodeshe. Yakabahakata sandiyarabahababakadashe. Some of you are as you are speaking in tongues, you're receiving visions. Some of you, mga kapatid, your faith is rising. Some of you, mga kapatid, marami sa inyo, as you are giving thanks to the Lord, God is revealing to you things. Right now, in the name of Jesus, seal it right now. Lahat ng tinanggap natin right now, in Jesus' name. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga salita mula pa kanina hanggang sa ngayon. Binusog mo ang aming mga espiritu. Lord,
Pinalapad, pinalaki mo, pinalalim mo ang aming mga kaluluwa. Maraming salamat. At lahat ng paramis mo, Panginoon, lahat ng pangako mo, all of your promises in Christ, is yes and amen. Yes and amen. Yes and amen. Yes and amen. Our yes and amen. Our yes and amen. Thank you, God. Thank you, Lord.